never talaga, ito yung una-una kong ano sa inyo, never kayong mag-crash diet. Kaya kasi sa katawan natin, kasi minsan may sarili ding ano ito, survivor instinct yung katawan natin. Pag binigla mo sa yung katawan natin guys, ang iisipin ng katawan natin So, hello guys and welcome back to our channel. So, yung vlog natin today guys is all about sharing my weight loss journey. Yan, kasi ang dami na nagtatanong sa atin, ano ba yung pinagagawa ko sa buhay, na paano ako nagpapayat. So, bago natin simulan to guys, bago ko simulan yung pag-share ko sa inyo ng aking weight loss journey. For disclaimer lang, I'm not an expert, I'm not a nutritionist, and I'm not a fitness instructor. So, itong mga ginawa ko and sa mga napapanood ko, this is based on my experience talaga. Ayan. So, yun yung ating disclaimer. So, una-una sa lahat, kasi ang dami nagtanong sa akin, paano daw ako? Reveal secret naman daw ng pagpapayat ko. So, sa mga matagalan ko ng nakasubaybay sa akin, di ba guys, tumaba ako. Nag-start ako ng vlogging around 2000. I mean, 2020 during Corona time. From that day and after I given birth to Rain, talagang lumaki ako guys, tumaba ako, and nahirapan akong magpapayat sa mga years na yun. And at the same time, pag baguhan ng nanay guys, kapag bagong panganak ka, huwag mo muna isipin magpapayat guys, kasi lalo na pag nagpapa-breastfeed ka. So, prioritize your child first. Ako, nagsimula na akong magpapayat guys, this year lang, 2 years old na si Rain. Ayan. So, bago ko i-share sa inyo yung mga pinagagawa ko sa buhay, kung paano ko pumayat, ang gustong-gusto ko munang, kung kayo ay gusto nyong magpapayat din, ayan, sa mga gusto magpapayat na lumaki din katulad ko before, ito yung gusto kong una-una yung bibilhin. Ay, saglit lang. Ito. Ayan. Hindi siya dumbbell, hindi rin siya yung pang exercise na equipment. So, ito ang gustong-gusto kong una yung bibilhin. Ayan, yung kitchen weighing scale. So, bakit kitchen weighing scale? So, ito yung pinaka-epektibo guys sa lahat ng pagpapayat. Ito. Ano bang gagawin dito? So, ayan guys. Ako kasi, i-share ko muna sa inyo yung mga pinagdaanan ko bago ko i-share sa inyo yung mga pinagagawa ko. So, yung mga don'ts guys sa pagpapapayat, ito muna yung una kong share sa inyo. And never talaga, ito yung una-una kong ano sa inyo, never kayong mag-crash diet. Kasi ang pangit ng epekto niyan sa huli. Alam niyo ba kung bakit? Pag nag-crash diet ka guys, di ba may mga napapanood, ewan ko lang kung na-try nyo din to, kasi ako na-try ko din to, yung mga 3-day egg diet, kasi wala kang kakainin, eggs or ano pa man dyan, basta more on eggs ka, ayan. Yung iba nga dyan na content creator na papanood mo, nakaka-anim na itlog sa isang araw. Ayan. Pero huwag naman yung lagi isasama yung dilaw. Pero I really don't recommend that one. Yung mga 3 days water fasting. Ayan. Yung tubig. As in, tubig lang. Na-try ko na din yan. Ang sakit sa ulo, guys. And it's not recommendable para sa lahat na gumawa niya. Kasi lalo na pag may health issue ka. Ayan, so wag na wag yung gagawin. And first of all, wag nyo talagang gagawin ang mag-crash diet. Bakit? Ano ba epekto ng pagka-crash diet, guys? Pag nag-crash diet ka, sa unang araw mo, 1 kilo, 1 kilo agad mababawas sa'yo, guys. Then after that, after the consecutive days, parang konti-konti na lang mababawas niya sa'yo. Siguro, nauna, that's why yung first day, 1 kilo agad mababawas sa'yo is due to nalabas mo na lahat ng kailangan ilabas mo, especially yung mga tubig. Tubig lang naman yan guys, yung yung mostly sa katawan natin na natatanggal. Pag 3-day egg diet yung ganyan. Mababawasan ka naman guys, mababawasan ka naman sa mababawasan, pero ang epekto niyan guys is mag-i-slow down yung pag-burn mo ng calories. Kasi based on the content creator na napapanood ko. So, isi-share ko dito guys kung ano yung Facebook page ng sinusundan ko. Kasi ang ganda niya
As in, ang ganda niya mag-explain na ganito, ganyan, pa nagpapayat. Ang ganda, tsaka, ano siya, tawag nito? May research background siyang ginagawa dun sa topic na yun. So, follow siya dito guys kung gusto nyo mag-start ng journey ng papapayat nyo. Kasi ako guys, nagsimula ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula pag nagpapayat. Kasi nga, sa tanang buhay ko ngayon lang ako nag-diet-diet na ganito. And ano ba nangyayari sa katawan pag nag-crash diet tayo? Ang mangyayari sa katawan guys, yan, according dun sa fitness instructor na pina-follow ko, mababawasan ka naman guys sa mababawasan. Ang epekto nga lang is, in the long run, babagal yung yung metabolism na mo, mababagal yung pag-burn mo ng calories. Why? Kasi pag binigla mo yung katawan mo guys, na mag-crash diet ka agad, and the long, matagalan pa yung pagka-crash diet mo, ang mangyayari kasi sa katawan natin, kasi minsan may sarili ding survivor instinct yung katawan natin. Pag binigla mo kasi yung katawan natin guys, ang iisipin ng katawan natin nasa taggutom ka. Nasa taggutom ka. Ang gagawin niyan, instead na yung kinain mo, i-convert niya into energy, ang gagawin ng katawan natin is, i-store niya sa fat yung mga nakain mo. Kasi, iniisip ng katawan natin is, taggutom days, taggutom, as in, famine. Famine yung nangyayari sa katawan natin, taggutom. So, pag binigla mo yan, mag-activate yung survival instinct ng katawan natin. Na instant na gamitin niya into energy, gagawin niya, mag-i-store siya ng mag-i-store ng fat for the future na energy storage. So, yun yung mangyayari pag nag-crash diet. Ina-advise din kasi na-try ko din yan guys, yung ganyan, paggutom. Pero ano guys, kasi before, na-share ko sa inyo, di ba nagpa-fasting ako? May reason naman guys, nagpa-fasting ako kasi nagpe-pray ako guys. Ayan. So, yun yung reason ko kung bakit nagpa-fasting ako din during the time. Especially kasi Sabado. Sabado ako nagpa-fasting or Sunday. Ginagawa ko yun before. Ewan ko lang kung bakit ako natigil. Ayan. Yan. So, yan yung i-advise ko sa inyo guys. Never kayo na mag-crash diet. So, ito naman. And, so, dito na tayo sa kung bakit ako may ganito. So, ang pinaka-epektibo guys na pagpapapayat is yung tinatawag na calorie deficit. Calorie deficit. Diyan talaga ako guys pumayat. Hindi dahil sa pag-exercise ko. Kasi guys, kahit anong exercise mo guys, kung bara-bara ka pa din kumain, wala kang control, wala kang disiplina sa sarili, walang kwenta talaga yung pag-exercise mo guys. Kung baga tinunaw mo lang yung calories, ginamit mo yung calories mo, nag-feel ka na naman, parang wala lang. Nagdagas niya yung logic niya. Ayan, so ito yung pinaka-epektibo ng pagpapayat, calorie deficit. So ano yung calorie deficit? Kunyari sa yung normal average ng tao, let's say sa kababaihan is, nakikita niyo sa mga label ng mga pagkain na 2,000 daily calories na base ng kinakain natin, 2,000. Ang gagawin nyo guys, instead na 2,000 calories per day yung kakainin nyo, gawin yung 1,500 yung calories. So magbabawas kayo ng calories guys. Yun yung tatargetin nyo na magbawas ng calories. And I would recommend, kung magbabawas ka ng calories, kumain ka ng mga pagkain na mabababa sa GI. Nakalimutan ko yung term ng GI guys. Na matagal, let's say, mga pagkain na matagal din tunawin ng katawan ka, parang throughout the day, parang kang busog. Kagaya ng mga wheat, ayan, yung mga nuts. Ayan, ako kasi guys, mahilig talaga ako sa nuts. Kaya more on sa nuts ako. Pero hindi ko naman tinatansya ko din kasi di naman lahat kasi guys ng pagkain ay masama. As long as a moderation lang ang kain mo. Ayan, katulad ng mga, ang ginagawa ko guys, alam niyo ba sa bihon? Di ba yung bihon natin may mga gulay? Ang ginagawa ko din guys, nagluluto ako niyan yung cabbage, carrot, tsaka yung beans. Yung parang pang bihon style ba, pero wala akong sabaw. Tuyo lang siya. Tapos nilalagyan ko siya ng egg. Ang baba ng niyan guys, ang baba ng calories niyan. So kahit nasa 1 cup ka, siguro na let's say nasa 70 plus lang yung, or nasa 100 lang yung calories niyan, pero busog na busog ka na. Kung ayaw mo mag-rice,
Yan, ako, kasi guys, nagra-rice pa din naman ako, pero tansya lang din. And I would recommend, pag nagka-calorie deficit kayo, gumamit kayo ng mga apps. Ako kasi dito sa India, ginagamit ko is Healthify. Papakita ko sa inyo yan dyan, yan, habang magsasalita ako dito. Healthify naman yung ginagamit ko dyan pag nagtatrack ako ng calories ko. Pero siguro kasi, sa Pinas tayo, siguro may fitness pal yata ang pinaka-more na may Filipino food na varieties ng calorie tracking ng app dyan sa Pinas. Kasi dito Healthify, more in Indian foods kasi. So, I'm using Healthify. Healthify Me. Yun yung ginagamit ko dito. And before, tansya-tansya lang ako guys. Kasi meron dyan section na 1 cup, 1 bowl. Pero hindi ko alam kung ilang yon, kung yung pagkain ko ba talaga, ganun sasakto sa choices na yon. Ang ginagawa ko kasi, kunyari, yung 1 bowl, may nakalagay kasi dyan na sa 1 bowl na to, merong 100 grams. Pero hindi ko na maalala. Pero yung bowl ka na yon, parehas na pang 100 grams. Pero gaano dapat talaga karami yung nalalagay ko doon sa bowl na yon, kung sumusobra ba o hindi. So, I really would recommend na gumamit ng weighing scale. Ito guys, 200 lang yung bili ko dito. Ayan. Pang lang, hindi naman yung sobrang mahal. Pero depende sa inyo kung may quality talaga bibili nyo. Sa akin kasi pang ko lang lang ito mga kinakain ko. So ito yung binili ko na 200 para kaya naman ng budget. Ayan. So yun yung ginagawa ako na sa calorie deficit. Ako kasi guys, nag-start ako from 2,000. Nag-down ako sa 1,250, which I really don't recommend. Kung maaari, unti-untiin nyo lang muna yung pagka-calorie deficit nyo. Kung 2,000 everyday yung tinitake nyo, gawin nyo 1,700. First kayo, start kayo pagbabawas ng 300 calories. O kung medyo hindi pa talaga kaya at baguhan talaga, let's say 200 calories muna yung ibawas nyo. Hanggang sa paunti-unti na bawasan nyo yung calories nyo. Ako nakakaya ko yung 1,250. And ako yung nagda-diet na walang kilo-kilo. Yes. Ako guys, nag-start ako February. And then last month lang only doon ako nag-kilo. From 64.9, actually, pa 65 na nga eh. Kung i-round off ko pa 65 na talaga. From 64.9, nasyak ako guys kasi I was expecting siguro nasa 59 kilos lang ako or 58. From 64.9, naging 55 kilos ako. Pero I don't know now because it was 15 days ago. Kasi nga, nung nandun ako sa kadapakain ako, ayaw ni Benan guys na mag-diet ako doon. Kung may pagkain-kain. So sige, ako okay lang kasi wala namang problema kasi medyo bumaba na rin yung timbang. So okay, sabi ko kasi makaka-bounce back naman ako ulit mag-diet kasi hindi naman na ako bago. Pero medyo nahirapan ako guys kasi pagdating dito, parang napagod ako, parang nawala sa kondisyon yung katawan ko. So today lang, nag-start ako ulit, nagpapapayat ko. So hindi ko alam kung ano ngayon ang kilo ko, 15 days ago ngayon. Ayan. So, parang gusto nyo mas effective guys at talagang gusto nyo mabilis, ayaw nyang mabagal, sabayan yung calorie deficit nyo ng intermittent fasting. Napaka-good combination yan guys. Within 2 months or let's say 1 month pa lang, makikita mo na yung difference ng katawan mo. Kasi sa intermittent fasting guys, may eating window ka dyan. Siguro hindi naman na kayo baguhan sa intermittent fasting. Pero ako guys, based on myself, sa experience ko, I don't want to be hard on myself. Na pang-hardcore na talaga yung pang-papayat ko. Hindi ko naman kasi minamadali. And sa lahat ng mga magpapapayat, kung mapapansin nyo, yung iba inaabot ng taon, yung iba 6 months. Kasi hindi nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi maganda yung magka-crash diet. Kumbaga, slowly but surely, in a healthy way kang papayat. So, kung gusto nyo talaga mabilis, within 2 months makita mo yung resulta, mag-calorie deficit kayo and sabayan nyo ng intermittent fasting kung kaya nyo. Pero kung hindi nyo pa kaya na baguhan ka din sa intermittent fasting, I would recommend the 12 by 12 na eating and non-eating window. Kasi, for example, ang huling kain mo is alas 6 ng gabi. Alas 6 ng umaga, mga alas 7, pwede ka nang kumain. Pero kung kaya nyo 16 and 18, go, much better. Ako kasi hindi ko naman minamadali yung pagpapayat ko guys. So, dun ako sa 12 by 12. And, sa mga ayaw mag-exercise na walang
tamad na galawin yung katawan, no? Tamad maggagalaw-galaw. Papayat ka pa rin naman guys, kahit hindi ka mag-exercise, yes. Nakikita niyo yung mga exercise na, yung exercise, gawin mo itong ganito, kasi papayat ka pag ganito. Guys, pag na-exercise ka at wala kang control sa pagkain mo, bara-bara ka pa rin sa pagkain mo, hindi ka talaga papayat. Kasi, ayun yung sinabi ko, na kahit pa ano pang exercise mo, 1 hour ka nag-exercise dyan, kung kumain ka ulit, yung 300 calories o 500 calories na na binurn mo, pag kumain ka ulit ng 500, parang wala lang, parang pinagod mo lang yung sarili mo. So ayan, so sa mag-calorie deficit ka, yan talagang unang i-recommend ko sa inyo, yung calorie deficit. Kaya kahit hindi ka mag-exercise guys, papayat at papayat at papayat ka. Gawa nga lang, kung wala ka exercise, walang korte yung katawan mo. Kaya ako nag-exercise guys kasi I want to tone my body. Gusto ko magkaroon ng, ayoko na ng muscle sa dito kasi ang laki talaga ng braso ko. Kahit nung dalaga ako guys, ewan ko gusto ko ipabelot at ipakorte. Kasi yung braso ko guys is parang dito bulge, tapos payat, tapos laki ulit dito. Hindi ko alam. Ano ko yung the inverted triangle type na katawan. Yung maskulada ba? So, ayan. Ang ginagawa ko, nag-exercise lang ako guys to tone up my body. Kasi gusto ko kahit magkamasin-masil, magkaroon ng abs. Hindi naman yung abs, parang mag-flatten lang talaga mostly yung stomach ko. Kasi nga diba nanganak ako. Kung wala naman siguro akong anak guys, mabilis lang to. And sa mga baguhan na panganak, at alam niyo yung skinny fat, yung payat ka naman pero ang laki ng tiyan, katulad kay Papas, tawag yun sa kanya is skinny fat. Payat yung katawan pero malaki yung tiyan. Mga skinny fat yan guys. Meron kasi pag sa ating mga bagong panganak, may tinatawag na diastasis. Ano yun? Diastasis, parang diastasis. Yung naghihiwalay yung muscle mo, yung ab muscle mo na ganon. Kaya ang nangyayari, yung tiyan is bulging. Kahit payat ka naman, bakit malaki yung bilbil mo, malaki yung tiyan mo? Kasi yung diastasis recti yata yung tinatawag niyan. So, ginawa ko rin dyan guys, 1 month ako na exercise for diastasis recti na yan to heal my muscles sa tiyan. Ang dami mo makikita nyo ang gusto ko is yung kay Mr. London. So, i-share ko dito. I-share ko dyan guys yung mga pina-follow ko ng mga exercise na kay Grow With Joe, kay Mr. London, sa diastasis recti na yan. 1 month ko siyang ginawa. Mapapansin mo naman yun guys, parang medyo luliliit talaga yung tiyan mo. Although may bilbil ka pa rin kasi may fats. Pero yung muscle mo, i-heal niya, isasarado niya yung muscle mo na ganyan. Kaya nakipapansin mo sa ibang mga kababaihan na hindi gaganyan, na payat naman ang laki ng tiyan, due to sa, sa muscle na naghiwalay. So, needed yan mag-exercise ka. And hindi applicable dyan yung exercise na instant gumaling yung muscle mo. Baka lalo pang bumukas yan ng bumukas. Pag naggagawa ka ng plank, then dapat yung iiwasan na exercise kasi lalala yung diastasis recti. So, yun yung una-una ko munang ginawa guys sa aking belly part. Yung i-heal ko muna yung diastasis recti ko bago ko nag-ab exercise. Nag-ab exercise ako ngayon, mga 10 minutes. Idadalawang set ko siya. So, may sa 20 minutes yung yung ab exercise ko. Pero ang ginagawa ko guys, sa isang araw, sa isang linggo, hindi ko inuulit-ulit sa isang araw yung pag-exercise ko. Today, like for today, ang ginawa ko is yung cardio workout ko. Yung, ilalagay ko rin dyan yung mga, yung kay Grow With Joe guys, ang ganda-ganda niyang sundin kasi kahit beginner ka, hindi kayong, alam mo, parang pagod ka agad. Hindi. Parang ka lang nagsusumba actually na klase ng exercise na ginagawa niya. So, ilalagay ko na din sa may comment section yung mga exercise na ginagawa ko. Most especially yung sa diastasis recti. If ever, 1 to 2 months mo siyang gagawin para i-heal mo yung ab muscle mo. Ayan. So, wag ka agad mag-push up or yung crunch, yung crunching na exercise, yung plank, kasi lalala pang, instead na magsara yung ab mo, ay bubuka pa siya ng bubuka. Baka mahirap ng pagalingin. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo, di ba, lumiit yung chan ko. Hindi, may bibil pa naman ako, guys, pero unlike before na parang kang buntis, yun, dun talaga nag-heal yung ab muscle ko. Pag nag-kilo ka, guys,
Huwag kayong magkilo araw-araw o check yung kilo nyo. Huwag nyo gawin araw-araw. Gawin yung every 2 weeks or after 15 days. Kasi baka ma-stress kayo na parang hindi naman gumagalaw yung timbangan, hindi naman gumagalaw yung timbang mo. Kasi guys, ako kasi more on protein diet ako. Since nga nag-workout ako. So, gusto ko mag-grow ng muscles. Kasi more on muscles, less ang fat. Ayan. So ako kaya more on protein ako, nasa protein carnivorous diet ako. Kahit naman ano guys na diet gawin mo, kung hindi ka magbabawas talaga ng calorie, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Wala talaga mangyayari sa pagbabawas mo ng timbang. Ayan, so more on protein ako. And kasi guys, pag ganito lang yan eh. Pag nag-check ka, kunyari, nag-check ka ngayon ng timbang mo, check ka na naman kinabukasan, or after one week, manonotice mo bakit di gumagalaw yung timbangan. Kasi, it's either na nagbabawas ka na ng fat, pero yung muscle mo, nagdagdag. Ganun lang yun. Kaya, mag-check ka every 2 weeks, para hindi ka ma-stress na, ay, bakit parang hindi gumagalaw yung timbangan. Yung timbangan ko. Ay, para hindi ka na-stress. And, this is the most important part. Just enjoy the process. Huwag mong stressin yung sarili mo. Gusto ko na pumayat. Slowly. Slowly naman yan guys. Makikita mo naman yan eh. Ay, katulad sa akin from February, July. Nakita nyo naman na paunti-unti na nabawasan ako. And kunyari, na-reach mo na yung goal mo. Kasi ang goal guys is 52. Mabatak ng 50 or 52 yung target weight ko. So, hindi ko lang alam guys dahil nga nitong simula nung umuwi kami from my in-laws, I guess nadagdagan na naman yung timbang ko. Kaya ginawa ko kasi ngayon 1,250. Ang gagawin ko ngayon kasi is 1,150 na yung aking target na calories every day. Para ma-target ko na agad yung 50 kilos. Kasi ilan na naman, 5 kilos na lang naman eh. Or 3 kilos. Pero sa ngayon, hindi pa alam yung timbang ko. Hindi rin ako nag-check. Ayaw ko ma-stress. So, enjoy ko lang yung pag-process ng aking ginagawa. Ayan. So, pag na-reach mo na yung, kunyari, na-reach mo na yung target mo, guys, na timbang, sa diet period ka, or gusto mo maging healthy, guys, kunyari, na-reach mo na yung 52 or 55 goal mo. May season ka ng gaining weight, and may season ka ng losing weight. Huwag niyong i-maintain na magpapayat ng papayat. Kasi baka bungo ka na lang. Bungo na lang natin sa'yo. Hindi. Kailangan may season ka na ng weighing gain. And may season ka ng lose weight mo. Ayan. So, balance lang. Ayan. Kasi, or di kaya, maintain mo na yung kung anong meron ka. Kung nasa 1,250 ka, gawin mo ng 1,250 everyday yung calorie mo kung gusto mo nung ma-maintain talaga yung katawan mo. So, yun yung aking weight loss journey sa aking pagpapaya. So, I guess naman talaga guys, parang tumaba na naman ako. Pakiramdam ko lang. So, I don't mind kasi kaya ko naman ulit bumalik mag-bounce back sa ginagawa ko before. Pinagpahinga ko lang talaga yung katawan ko sa mga activities na pinagagawa ko. Ayan. So, and bago tayo magsara, I would suggest na mag-search kayo ng mga pagkain. Kung gusto nyo mag-no rice kayo, huwag nyo biglain guys, unti-untiin nyo lang muna. Kasi baka hindi nyo rin kayanin, mas stress lang kayo. Unti-untiin nyo muna. Pero ako nagra-rice pa din ako guys. Once a day, mag-rice. Lunch, mga lunch, yan. Kasi minsan morning ko is oats, yung mix with nuts. Paborito ko yan, paborito ng asawa ko yan. And then rice yung medyo heavy meal, hearty meal, yung aking lunch. And then pag night time, yung mabubusog lang ko na pasok doon sa calorie budget na meron ako pag sa gabi. Ayan. As long as magtama lang no, yung kunyari 1,100 to 50 everyday yung calorie. So, I would suggest mag-search kayo ng mga low carb na pagkain or don't skip the rice if di kaya. Ayan, okay lang naman yan. Basta unti-untiin nyo lang guys na bawasan yung kanin. Kung nagto 2 cups of rice ka, gawin yung 1 cup. Ayan. So, huwag nyo stressin yung sarili masyado. Huwag nyo gawin seryoso masyado yung pagbabawas nyo. And just enjoy the process. That's it. Ayan. That's it for today's video, guys. So, hopefully, kahit paano nagkaroon kayo ng idea, kung paano nyo sisimulan yung pagpapayat nyo. So, God bless, guys. Take care and always mag-ingat. Paalam!